welcome to another episode of TRFM Show Stock Market Updates. So, itong mga topic ko, dapat last week ko ginawa, okay, or pang last week. Problema, nagbakasyon ako ng matagal, kaya ngayon ko pa lang sila itatakel. Pero, relevant pa rin sila considering last week. Up until today, nagkakaroon pa rin ng weakness ang ating PSEI. Again, because I think of poor economic data na nilalabas. And recently karon din ng parang trip yung administration, no? Nag-resign yung yung mga cabinet, blah blah blah, and then eventually konti lang din pala. Konti lang din pala yung natanggal. Kumbaga, ni-reshuffle lang. I think all of those factors, economics and politics sa Pilipinas, nakapekto talaga siya sa ngayon sa very bad sentiment na nangyayari sa ating PSEI. Pero ito yung malupit dyan, no? Itong debt to GDP. So here's a very beautiful infographics na nakita ko sa Business World, kung saan green up nila yung debt to GDP para makita nyo ano yung talagang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kapag eto hindi to natutukan or napabayaan to, wala, no? It would be a disaster sa ating economy. And of course, sa sentiment ng Philippine stock market. Mamaya mag-usapan natin to. Global anxiety dampens Philippine prospect for 2025. So, kanya-kanya na namang dahilan, pero actually talagang mahina ang Pilipinas. Hindi nakukuha yung target natin, no? That's the reason bakit dinadump ang PSEI compared to other Southeast Asian countries. And the good thing di lang naman PSEI ang karoon ng weakness ngayon maski US market. Pero sa akin more on sideways sila. Kasi nga dami na namang sinasabi si Donald Trump, no? Na possible mag-cause na naman ng major bad sentiment. So Philippine stock market last week sunod-sunod na negative. Nung sunod-sunod siya na negative, nasa province ako, relax. Nagbabasa-basa ako ng yung mga events, ng mga news globally. Parang wala akong nakikita na cause ng panic sa global market. Well, turns out talagang lang siya, internal. Yung weakness ng stock market natin is internal lang sa Pilipinas. So, foreign direct investment is falling 62%. And dumadami yung mga embassy naglalabas ng warning about tourist na pupunta ng Pilipinas. So, recently naglabas yung US ng warning sa mga American citizens sa pagpunta nila sa Pilipinas. Diba? Kasi karoon ng incident sa mga foreign nationals ng mga criminality. Syempre nababasa nila yon. So pangit din yon sa ating sa tourist arrival ng Pilipinas na nako-convert yung mga tourist arrival na yon into consumer spending di ba? Consumer spending that drive economic growth. Naku, yari na naman yung GDP ng Pilipinas under Bongbong administration. Foreign investment pledge drop 82%. Diba? Ito na yung mga sinasabi kong unti-unti nagmamaterialize yung yung pangit na economic growth. Kasi ang mga foreigner, pag mag-invest yan sa isang bansa, whether direct investment or direct putting up a business in our soil or investment in the stock market, ganon, tumitingin lagi sa economic data. Okay? Pag di na nagustuhan yung economic data, di na yan tutuloy. Okay? Now, doon muna tayo sa update on our stock market. So, PSEI, very weak siya recently. So, ito na yung year-to-date performances. Di ba?
sumisilip na into positive ang FM ETF, or actually sumilip na sa positive ang FM ETF bago siguro nagbakasyon last week. Ngayon, on the negative na naman siya. Okay. PSCI negative 2%, FM ETF negative 1%. Tayo na ngayon yung worst performing index. Grabe, no? Imagine tong US market na to. Nagkorekto ng negative 20% from the top. Nag-swing sila into almost flattish na sila. Ngayon, ang kulelat na is bigla-bigla Philippine stock market na naman. So talagang kung invested ka sa PSEI, no, sa index, talagang sasakit ulo mo niyan. Okay? Talagang mapanghihinaan ka ng loob. And makikita nyo rito, nagro-rotate pa rin yung madaming investor sa international and emerging. Grabe, 13% tsaka 10% na. Despite the news na tinatreaten sila recently ng 50% tariff di ba? Yung EU, okay? Eastern Europe, one of the big trading partners din yan ng US. Kapag wala daw negotiation na mangyari, papatawan niya daw ng 50% tariff. Well, okay lang. Malas pa rin naman sila, di ba? Sa ngayon, depende kung ano siguro mangyayari sa negotiation nila in the coming months. Southeast Asia, ayun di ba? So, makikita nyo talagang Pilipinas lang yung mahina. Kasi how come the FTSE, Southeast Asia ETF, is on the green? The total world index is also on the green. And syempre, yung aking personal dividend retirement portfolio is also in the green. And may mga paparating ba akong dividends that I think pupush niya to maybe around 12% something year to date. So bakit green ako and the stock market PSEI is red? Well, kasi majority naman ng investment ko is hindi mga blue chips or index stock na tinatawag. Do you want to know yung mga stocks na binibili ko? Yung mga stocks na minamatyakan ko, check the pin comment. So, the Greed and Fear Index ng CNN, nasa greedy ngayon yung mga investor no? Na I think masyado silang greedy or optimistic, no? Under Donald Trump's leadership, I think there's a lot of uncertainty, or in fact, nakapag-create na siya ng madaming uncertainty na I think magre-reflect yun second half ng 2025. I think madaming malilay off na worker bandang second half. Kapag nag-start ng gumawa ng adjustment yung mga companies, nakikita nila bumababa na yung nilang profit margin, ganon. Gagawa na yun ng adjustment, magli-lay off ng worker, and from there magiging magiging beautiful ulit ang US market. Sabi ng Pilipinas, global anxiety dampens Philippine prospect. Diba? So, kakaroon na naman sila ng reason because of Trump tariff. Pero, yung first quarter na GDP natin, guys, wala pa doon yung epekto ng Trump tariff. Diba? And yet, sobrang hina na kagad ng ating GDP. Okay? Yung nireport na GDP, partida, election period pa yon, diba? So what do you think will happen sa second, third, and fourth quarter? Paparating na yung typhoon season, tag-ulan, bagyo, ganon. So sa ngayon talagang hindi na ako ganon ka-optimistic yung sa yung 6% na target nila. I think lower than 5% or 5.5% yung magiging GDP ng Pilipinas for 2025. And nagka-accelerate din na lagi ng umutang yung ating gobyerno. Isa pa yon. Doon napapalo yung tinatawag na possible mag-spiral yung ating debt to GDP. Na ito na nga yung nangyayari recently. Na ito yung topic ko for today's TRFM show. So mayroon akong previous video na sinabi ko, ginawan ko to ng estimate. Ang estimate ko is on the low side, 63% debt to GDP.
And on the high side, 70% debt to GDP ratio for 2025. So first quarter pa lang, nasa ano na siya, malapit na siya sa aking low side ng aking estimate. Pag ito nag-continue, possible niya talagang tuhugin yung aking high side na around 70% debt to GDP. So itong infographics na to, makikita nyo ano yung trend ng debt to GDP ng Pilipinas. Na makikita nyo, maganda ang takbo ng ating debt to GDP simula nung kaya nag-start siyang gumanda kay GMA, Gloria Macapagal Arroyo. And partida si GMA dati, dinanan pa niya yung 2007, 2008, 2009. Ito yung may recession dati. Global recession caused by the housing bubble sa US. And yet, na-maintain niya yung 51, 52, around 50% something na debt to GDP. And then, nag-continue pa yan sa administration ni Aquino. So yes, may mga blunder na ginawa yung administration ni Aquino dati. Pero in terms of economic data, maganda talaga yung takbo ng economy under Aquino dati na nag-continue pa yan until 2016. And then pumasok ang Duterte administration. Maganda rin yung tinakbo ng debt to GDP natin before nagka-COVID. Ayan So continue siyang bumababa dati. So you can see here. And then COVID happens, di ba? So nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng lockdown. Madaming businesses nagsara, yung iba permanent, yung iba pansamantala. Di lang sa Pilipinas pero all over the world. Siyempre, kailangan mo pang bumili ng mga vaccine, ganon. Kailangan mo pang suportahan yung gobyerno. Kaya 2020, 2021, di ba? Makita mo nag-spike yung ating debt to GDP. Which is, nangyari naman yan sa lahat ng bansa, madaming bansa nga nagkaroon ng recession, di ba? Nung COVID lockdown. So from 39.6%, di ba? Naging 54, naging 60%. Kasi nga nag-accelerate yung utang natin at the same time yung GDP natin is bumaba. Kasi nga tumigil yung economy or a big part of our economy nag-stop mag-function. Yung mga businesses nag-stop mag-function. So laging binabanggit na nung Duterte kasi lumubo yung utang. Anong gagawin mo? Lahat naman ng bansa umutang during or nung COVID. And remember, ang ating economy is consumption driven, consumer driven. Yung ating GDP. Ang nangyari nung COVID, madaming OFW yung pinapauwi, di ba? Kasi nga madaming nagsasaradong mga business establishments nung time ng COVID. So, yung mga remittances bumabagsak din nun. Tourist arrival bumabagsak. So, para supportahan mo yung gobyerno, para i-fund mo yung gobyerno, ganon, kailangan umutang ng Pilipinas. So, umutang yung Pilipinas and then nag-slow down yung ating GDP. Yan yung reason bakit tumalon ulit yung ating debt to GDP. Pero tumalon siya dun sa ating ito yung acceptable threshold ng Pilipinas. Around 60%. Ito yung mine-maintain natin. So, despite nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng lockdown, pinapauwi yung mga OFW, makikita nyo na maintain yung ating debt to GDP around 60%, di ba? So, mayroong malaking disaster during this time and yet, na-maintain natin siya around 60%. And then, pumasok yung BBM administration. And ever since pumasok siya until today, wala namang malaking crisis na nangyari. Hindi na niya napababa yung ating debt to GDP, di ba? Instead, umangat nga siya. Ang latest niya is 62%, 2020 or end of March 2025, 62%. Walang pandemic, walang disaster, walang recession, di ba? Na dapat sa first 2 years ng administration, dapat gumawa na yan ng adjustment para ibaba ulit itong ating debt to GDP. Pero so nakikita ko, hindi sila nakagawa ng adjustment. Instead, pumapali ata yung kanilang mga economic plan kasi nag-spike up siya di ba?
And etong 62% na to is higher. Nung nagkaroon ng recession globally 2007 to 2009, nasa 50 something lang tayo, di ba? Nakapag etong 62% na to, nag-spike up ulit to on the second quarter. Na feeling ko ganun ulit mangyayari, di ba? Kasi nakikita ko, umutang pa rin ng umutang yung gobyerno. Active pa rin silang umutang. And second is yung ating GDP, no? Kapag nag-slow down ulit yung ating GDP, for sure yan, mag-spike up ulit talaga yan. And kapag nangyari yon, that's another major bad sentiment sa Philippine economy. And kapag nag-spike up yung mga ganyang economic indicator, debt to GDP, damay-damay na yan lahat na ito, di ba? Mga foreign direct investment, yung mga nag-pledge, ganon, lahat yan, possible, magsibagsakan din, okay? And lastly, you have Mega Prime. Di ba? Ano to yung nagagawa ng Sardinas Ice IPO in 2 to 3 years. Siguro pag bull market na. Ang tanong, bibilhin ko ba siya? Depende, di ba? Sa akin kasi medyo competitive na tong Delata industry. Ang Philippines, ang daming brand ng sardinas nagkalat. The good thing with this product, pang talaga siya, no? Pang relief goods. Ang Pilipinas laging dinadaanan ng mga typhoon, ng mga bagyo, binabaha. Pag may mga ganyang disaster, laging may dila-dilata, di ba? Yung relief goods. So, possible meron siyang demand. Okay.